Okay. The session is now being recorded. Okay. So now, ang ating topic is all about, I will be discussing the IPv6, no? The IPv6. Let me start right, no? I think naka-right, naka, ano, no? Recorded na rin ito. Okay. So IPv6. I think narinig nyo na ito. Kasi commonly, yung IPv4, ginagamit natin yun sa ano, kapag 32 bits. No, alam naman natin ang IPv4 is most likely mga nasa 4 billion users ang kaya niyang accommodate. Pero nakita na before na magkakaroon pa ng maraming devices. Kumbaga na predict na ng mga engineers before when they developed the IPv4 na hindi sasapat ang IPv4. Kaya nag-provide sila ngayon ng IPv6 kasi ito yung successor ng IPv4. Provided na ito ay kasi alam natin yung limitation ng IPv4. Alam natin yung IPv4 nasa ano lang to, nasa 32 bits lang. Ang user na kaya niya accommodate is around 4 billion. Imagine, no? Sabi ko nga, kada isa sa inyo, ilan-ilan ang gadget? Lima-lima. Yung 1 billion may 5 gadget. Wala na. No, bakit? Ano ba yung ano diyan, di ba? Naalala niyo, meron tayong 2 raised to 32. Yung approximately 4 billion. So therefore, ang nangyari dahil sa limitation ng addresses, na-utilize ni IPv6 ang 128-bit address space. So yan yung kanyang ibig sabihin. So meron siyang 128-bit address space. So imagine nito kung i-erase niyo yan. Unimaginable yan. Di ba? Compare to the IPv4 na 32 lang. So nasolve na natin yung problema ng IP address exhaustion, no? Na in the future may encounter ng IPv4. Paano ba ang representation ng IPv6? Since this 128 value typically represented as 8 groups. Tandaan nyo, ang representation ito represented as 8 groups. 8 groups of 4 hexadecimal digit. Okay, ito yung kumbaga sa ano, representation ng IPv6. Meron siyang 4 or 8 groups of hexadecimal digits separated by colon. So meron siyang ah, separation ng colon, no? Okay, magbigay tayo ng example of a typical example. Example nito ng IPv6, no? Okay, kung yung IPv4, 'di ba? Alam naman natin 192.168.1.69. Ito ay 32 bits. Ngayon, ang representation nito, meron kang 4 hexadecimal digit. Example nito, papakita ko sa inyo, let's say 2001, separated by a colon. Let's say 0, makakita kayo ng mga hexadecimal digit. Halimbawa, ayan. Tapos ito, may colon ka pa dyan. 8, 5, could say 8, 3. Tapos 1, 2, 3, and 4. Sabi, ang talagang representation niya is may 8 groups. So, ibig sabihin, 4 groups na to. So, kukuha pa ako ng apat pa. Let's say, ito, 1, 2, 3, and 4. Then, 8 to, let's say, AE. Halimbawa, no? Then, 0370.73.34. Now, ito, kung bibilangin mo, ilang groups to? So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, consists of 8 groups.
consists of 8 groups. Now, to simplify the representation, kailangan natin na tingnan yung mga leading zeros. Okay, ang gagawin nyo dyan, kapag may nakita kayong may mga zero zeros, nagkakaroon tayo ngayon ng double colon, no? Later, I will be giving an example na kung saan isi-simplify natin yung ating IP address. Pero bago tayo mag-simplification, i-discuss ko muna yung addressing mode. Ang IPv6 ay may tinatawag na addressing mode. So ano-ano yung mga addressing mode dito? So IPv6 addressing mode. Kasi kailangan maintindihan to kahit papaano, no? Meron tayong tinatawag na unicast. What is unicast? Kumbaga yan ay single IPv6 uh, on a network. Yan ay yung most common type. Similar to IPv4, unicast. So, kumbaga sa ano, yan ay single IPv6. May tinatawag din na multicast. Mamaya, meron tayong diagram na para ipakita. Kumbaga ito, meron kang single IPv6 but identifies a group. Kasi ito, ang single IPv6 pero uniquely identifies, dumuna tayo sa unique, ano, no? Uniquely identifies a single interface. Single interface. Okay, yun yung unicast, no? Most common type of addressing. Pero ito, single IPv6, but ang ginagawa, identifies a group of interfaces. Kung isa kanina, single interface lang, pero ito ay group of interfaces. That is called the multicast. Ngayon mga packets, sinesend as a multicast address. Kasi dinideliver mo yan sa lahat ng interfaces. Di ba? Ngayon, may tinatawag na anycast. Ang anycast, ito yung mga multiple interfaces. These are the multiple interfaces, no? That are assigned the same anycast address. So kapag yung packet sinend dyan to anycast address, nade-deliver siya only one of the interfaces. Typically, yung delivery niyan dun sa pinaka uh, one of the interfaces, no? Or typically dun sa closest based dun sa routing. Di ba may mga parameter tayo like cost, bandwidth. So dun sa routing cost, no? So kaya kung titingnan mo yung types of IPv6, meron tayong una dyan yung tinatawag na Global Unicast Address. Tinatawag na GLA. Okay? So most likely, routable siya on the internet, similar to IPv4. May tinatawag din na unique local address. Okay, unique local address. Yan yung ULA. Usually, pag unique local address, not routable on the internet, pero analogous siya sa private IPv4. May mga linked local addresses. Okay. So, used for communication within a single link. Okay, no? Kumbaga sa ano, siguro pwede ko nang burahin to, no? Pakita ko yung diagram. Drawing ko yung diagram, no? I can now, inyo ko na to. Okay. I think meron din ata dito sa ano. Wait lang, check ko nga dito sa ano. Sa may advance. Baka pwede dito sa screen. Ay, whiteboard. Ayan. I think kita naman. No? Ay, hindi pa rin siya mag-screen share. Ay, kailangan mag-screen share. Okay lang.
I-ano ko na lang, delete. Okay. So dito tayo sa ano sa pinaka susunod na topic. O yung parang diagram. Pag may tanong ko yan, just let me know, no? Halimbawa, ito yung PC mo, personal computer, no? Then, ito yung mga switches mo. Okay. Ito yung switch. Let's say, ito yung router. Okay. Paano ba ang ibig sabihin ng unicast, no? Halimbawa, sa case na yan, pwede kang mag-serve dito, let's say, for example, meron ka dito, for example, may router ka dyan, ah, kumbaga, meron kang, maglalagay tayo ng server dito. O server na lang rather. Wait lang. Okay, let's say ito lang, no? Let's say ito yung unang server. Okay, ito yung server natin. Tapos ito yung nakakonected sa isa pang server. Then konektado pa sa isang server. Okay, now, ito, ito yung server with Anycast IP. Ito yung server with Anycast. Now, meron din na server na pang kinoconnect natin, no? Depende sa ating connection. So, yung image na yan, it serves as a connection ng Anycast IP where multiple servers with the same IP are used to route traffic. So, po, pwede tayo na may isa pang server ulit, di ba? So, yun, no? Tapos, i-connect mo siya to another server with Anycast IP. Okay, now, ang target dyan, sa part na yan, no, is, pag sinabing Anycast IP, multiple interfaces, no? Kaya makikita natin dyan yung connection, no? Now, in terms of the design, for example, no, I can show you also. Ah, ganito kasi yan eh, no? Halimbawa, ito yung IPv6 mo. Let me delete din also. Ito yung IPv6 address. Try. May example tayo ulit ng mga conversion, no? Ayan. Ito, may tinatawag ka na unicast. Okay, kapag ito, halimbawa, nandito sa unicast, ito yung unicast. Di ba naalala nyo, meron tayong mga types of server. Okay, sa unicast, nandito yung, halimbawa, global unicast. May tinatawag tayo na link local. Link local. Yan, no? May tinatawag tayo na loopback. May tinatawag tayo na, hindi ako nagkakamali, yung unspecified na tawag dito na unicast, no? Tapos unique local, for example, ayan. So drawing ko lang itong mga diagram na to, no? Unique local. Tapos embedded IPv4. Embedded IPv4.
Now, as you notice guys, no? Yan yung sa unicast natin. Now, kapag gumamit ka naman ng ano, ng multicast, ito na yun, no? Kumbaga sa ano, another connection here. Example of a IPv6. Ito yung multicast. Usually, ang nandyan, yung mga well-known, ang tawag dyan, no? Well-known, transient, etc. No? And as well as the tinatawag natin na, yun nga, yung Anycast. Anyway, ito, nakikita nyo dito, yung IPv6 including unicast, multicast, no? Okay? So, ganito kasi yan guys eh. Since ang IPv6, halimbawa, yung pinakita ko example, no, is globally, bigyan ko ng example, no, halimbawa, itong 2001 colon 0DB 8 colon 8583 colon 1, 2, 3, and 4 colon ulit 1, 2, 3, and 4 tapos 8 to AE then colon 0370 then 73 34. O, kung bibilangin mo lahat yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groups. So, this is an example of a globally routable unicast address. Paano natin nasabi? Kasi ganito yan, guys, no? 'Di ba, ang total kasi ng ano natin is 128 bits. Tandaan nyo na 128 bits to. Ngayon, ganito, no? Meron tayong 3 bit na nagagamit kumbaga sa ano, na pwedeng mauumit, no? Halimbawa, ito. Etong tatlo na ito, meron kang bit, o isa na yan, bit, dalawa, tatlo. Ngayon, yung nandito, is ito na yung 125 bits. So, may tatlo tayong gagamitin. Ngayon, yung tatlong yan, halimbawa, itong 000, kung gagamitin natin ng ano, ng ito, yung 111, 12, apat mo ng 0, dalawa, dalawa, okay. Tapos itinan ano, tapos alternate. Okay, ito yung ang tawag dito sa bit na to. Yan yung unspecified. Ito yung sinasabi ko na unicast, no? Kaya ang ginagamit natin is global, routable unicast. Yung ginagamit natin, no? Specified, ito yung tinatawag natin na loopback. Ito yung embedded IPv4. Okay, ito naman yung global unicast address, yung 001. Ito yung reserved by IETF, yung Internet Engineering Task Force. Ito yung reserved by the IETF, Internet Engineering Task Force. No? For future use kasi yan, no? For future use, kung bakit siya nire-reserve. Okay, and then ito yung link local. So ito naman yung link local, unique local, and multicast addresses. So yun yung most likely na nagagamit natin. Tatlo lang, 3 bits. Then now, ganito guys, no, magsisimplify tayo dito kasi masyadong malaki yung ano eh. Kinakailangan natin ma-simplify yung 2001, 2001 na yan, no? So paano natin masisimplify, no? Paano natin may bibigyan ng example, no? I think I can give an example here. Halimbawa, pwede nating ma-shorten. Halimbawa, ito, no? Siguro, yung, let's say, ano ko na to, dito tayo sa mga example na tayo.
New. Ay, clear muna. Okay, so dito tayo sa ano yan. For example, no? Ah, let's say yung IPv6 natin na 2001, tapos DB8, then 00 colon, then 1, then 001. Ano ang simplified version nito? So now, as you notice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dapat 8 groups. So 8 groups yan. Pwede natin siyang ma-shorten. Okay, paano? No? Kapag meron tayong, naalala nyo kanina, kapag ang sabi ko kanina ganito, ah, ang example lang guys, no, halimbawa, may tinatawag tayo na consecutive group of zero. Para tayo ang tawag dyan is abbreviated. Kapag mag-a-abbreviate tayo ng IPv6, unang konsepto dyan, may consecutive groups of zero. Ngayon, yung consecutive group of zero can be replaced by double colon, yung ganitong symbol. Ngayon, na-apply lang yan once per address. This only applies once per address. So, anong example niyan? Bigay tayo ng example na paano natin ma-apply, no? Halimbawa, sa case na ito, na yung naibigay ko na example, alin dyan yung consecutive zero? So, ito. So, ang mangyayari dyan, pwede ka nating ma-shorten to ng 2001, DB8. Okay, magdo-double colon ako dito. Kasi mayroon kang dalawang zero. Ngayon, 1 na ito. Ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin sa isa. No? Isa lang. Or pwedeng ganito ang maging sagot mo. Or 2000, 2001, 2001, DB8. Kumbaga sa ano, can be shorted mo siya sa ganito. Pero pwede mo siyang ma-further, gagamit ka ulit ng isa pang double colon. No? Pwede rin naman yon, no? Provided na ganito ang mangyayari. So ito, ayan, di ba, meron kang ano, magdo-double colon ka dito, 1, double colon, 1, no? So yan yung ating ano answer. O tama rin naman yung isa. So na-apply naman siya per address, no? Okay, example pa tayo, bibigyan tayo ng example pa, no? Halimbawa, no, yung ha, okay, meron kasi iba't ibang klase ng ano yun, addresses din eh. Kasi halimbawa, may tinatawag tayo na link local. Ano ba yung link local? Ito yung ginagamit for communication with single network segment, used for communication within a single network, within a single network segment. Usually, example niyan yung ano, halimbawa ito. Usually ganito, no? Kapag ganito yung itsura, FE80 double colon 1, no? So pag ganyan yung start niya, link local yon, no? Kapag naman unique, unique local address,
Similar siya sa IPv4, ginagamit for internal network. Example niyan, FCOO, double colon, ABCD, EFO1, no? So, yan yung mga example, no? Okay, kapag naman multicast, example niyan, ito yung nagsasend ka multiple recipient. Bawa, FF02, double colon, 1. Okay? So, yun, no? Kumbaga sa ano, yan yung common example ng addresses, no? Okay, so, ayun, no? So, those are examples, no? Okay. Ngayon, kapag ikaw magpupunta IPv6, you need to create, no? You can configure ito a router, enable IPv6. Later, I'll be showing, no? Kung paano tayo uh, magde-design, no? Na ginagamit yan for routable, no? Okay? Sige. So, halimbawa, no? Bigay ko lang example, no? Sa troubleshooting. Mm. Kasi may ganun na minsan magagamit sa troubleshooting. Okay. Let me give an example. Okay. Wait lang, hanap lang ako ng example. Okay. So, piborin ko na to, no? Mag-example tayo. I-ano ko na yung clear ko na ito. Ay, may question pala by the way, bago tayo mag-proceed. Wala namang katanungan. Wala kayong paki-thumbs up kung kahit pa paano medyo maliwanag siya. Okay, so patingin nga kung ano, kung medyo maliwanag, paki-thumbs up before we proceed. Okay, kikita ko naman dito sa baba. Sige, no? Okay. So, okay, sige, hanap tayo ng example, no? Okay, give me ito ito. Inyo ko lang ito. Halimbawa, i-clear ko lang ito. Halimbawa, ito guys, no? Paano ano to, abbreviate, abbreviate. O simplify mo natin ito. Halimbawa, itong 2001, DB8 ulit, colon, DB8, then 0, colon, 0, colon, 0, ilan na to? Then colon, 1, no? So, dapat ito ay 8 groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, again, ang IPv6, sabi ko nga kanina, ano ba ang bumubuo sa IPv6? No? Ang IPv6, meron siyang 8 groups. O, meron siyang 8 groups, no? Unlike doon sa IPv4, meron ka lang 4 bytes. Pero, representation yan, 4 hexadecimal digit. Kasi yan, mga 2001 na yan, hexadecimal digit. So, anong ibig sabihin ng hexadecimal digit? Kung naaralan nyo, ang decimal is 0 to 9, tapos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang hexa, same lang to 9. Pero pagdating ng 10, letter A na. Pagdating ng 11, B. Pagdating ng 12, C. Pagdating ng 13, D. Pagdating ng 14, E. Pagdating ng 15 ay F. Ngayon, meron kang 8 groups, pero lahat to ay representation ng hexadecimal. No? So, yun yung kanyang, yan yung dapat yung maintindihan when it comes to that. So, ito, may 8 groups ka.
Pag in-break mo yan, guys, dahil, no, pinaka siguro masasabi natin na simplified or answer natin dito is 2001 colon DB8. Ngayon, kapag in-break natin yan, pwede tayo mag-double double colon. Okay, bakit double colon, no? Kasi kung titignan mo mabuti, no, ah meron tayong ano eh, meron tayong dalawang zero na ano, kaya double colon. Kaya yun yung sagot, no? Or pwede rin ganito. Pwede rin naman na ganito ang sagot nyo. 2001, DB8, pwedeng siguro ang gagawin natin, itong tatlong zero, 1, 2, 3, pero ito yung double colon nyo. Pwede rin yan, no? Paki-thumbs up nga guys kung nakuha yung abbreviation, paano mag-abbreviate. Paki-thumbs up kung nag-gets ito sa IPv6. Yan kasi yung correct, correct, paki ano nga guys, paki-thumbs up if clear, i-clear siya sa inyo. Okay, so mahalaga na, meron kasi mga incorrect use of double colon. Kaya kapag nag-incorrect ka, mag-i-invalid yung address. O, ano yung mga incorrect? Ganito guys, no, i-ano ko sa inyo. Ano yung mga incorrect? Ito yung mga incorrect abbreviation para hindi natin gawin. Sa incorrect abbreviation nito, halimbawa, ah tandaan nyo, kapag improper use of the double colon, ano magre-result? Can result to invalid address. To invalid address. So magre-result yun sa invalid address. Kasi tandaan nyo, ang double colon, ang representation ng double colon can only represent one consecutive sequence zero group. Can only represent one consecutive, ay, dito ka lang, consecutive, consecutive sequence of zero. So, tandaan yun. Ngayon ganito guys, no, meron din tayong times na nag-o-omit tayo. Alam naman natin, while leading zeros with a single hexadecimal can be omitted. Halimbawa, example nito guys, no, ito yung leading zero omission na. Ito yung topic natin, leading zeros omission. Kapag nag-o-omit tayo ng mga leading zeros, okay, how do we omit yung mga leading zero, no? Halimbawa, yung ano, yung 00A can be written na lang as A na lang kasi inumit mo yung leading zero. Part siya ng consecutive sequence that are being abbreviated with a double colon. Pero tandaan nyo, minsan nagkakaproblema dyan, no? Kapag nagkakaroon ng error, no? Lalo pag human error. Pag manual, kasi manual, talagang prone tayo sa manual error, no? Okay. So, more examples. Hanap tayo ng IP address, IPv6 na may leading zeros o leading zero omissions. Wait lang ah. Hanap lang ako ng example. Tapos may explain ko yung ano, pinaka-project ninyo. No? Okay, so i-ano nga natin, i-example, no?
Ito, bibigyan ko ng ano, ito 2001. Ito kasi mga common eh. 0 DB8. Again, mga hexadecimal numbers yan. Tapos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos 1428. Then 5780. Okay, halimbawa yan, no? Anong correct abbreviation yan? So, again, bilangin mo kung ilan ba yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na yung ano, ito yung, kumbaga sa ano, ito yung original. Ngayon, ito yung correct abbreviation. Sige, pabimiliin ko kayo dito. Which is the correct and pasasabi natin na incorrect. Okay, let's say ang letter A ay itong 2001 DB8 1428 57 AB. Letter B, let's say ito yung letter B, no? 2001 DB8 tapos 1, 2, 3, 4. Then 1428, then ano isa 57 AB. Okay, alin sa dalawa ang correct at alin naman dyan ang incorrect? Abbreviation. Sige nga, sa chat box, doon muna tayo. Alin ang ano, lagay nyo nga sa chat box, yun natin kung tama yung inyong ano, no? Pakilagay which letter is correct and which letter is incorrect, letter A or B. Again, ito yon, ito yung pamimilian. Which letter is the correct and which letter is the incorrect? Letter A ba yung correct or letter B? Pakilagay nga sa chat box, titingnan ko yung mga sagutin nyo. Or letter B yung correct, ang incorrect naman yung letter A. Sige, paki based on your understanding. Alin diyan ang correct? Lagay nyo correct letter A or B o alin yung incorrect letter A or letter B. Pakilagay nga sa chat box. Meron bang nagsasagot? Doon sa ating ano. O alin dito yung ano, mamili kayo sa dalawa which is the correct. Yan pa naman, marami pa naman kayong ganyan sa exam, final exam na lecture ah. May mga tanong ako sa IPv6. Okay. Alin dyan ang correct abbreviation? At alin naman dyan ang incorrect? Paki ano nga sa chat box. Kahit sa Google, sa ano lang, sa chat box natin dyan. Kasi ito yung mahalaga maintindihan niyo. Kahit ito lang muna yung abbreviation. Yung understanding ng IPv6. Sige nga, paki, meron na ba? May answer na ba? Oh, alam ni Angela ito eh. Angela, tawag na lang. Angela, anong sa tingin mo ang correct at ang incorrect? Letter A o letter B? Nandiyan ba siya? Nandiyan ba si Angela? Wala. Si Policarpio. Ay, ito. Balik tayo sa page. Alin dyan yung correct? Alin dyan ang incorrect? Itong letter A, itong 2001 DB8 1428 colon 57 AB. Yung incorrect, yung 2001 DB8 :0. Alin dyan ang correct? Alin dyan ang incorrect? Abbreviation. Kasi meron talagang ano dyan, may mali dyan. Pag sinabing mali, improper use ng double colon ang nangyari. Tandaan nyo, ang double colon can only represent one consecutive sequence of zero. And may time din na kinakailangan din nating mag-emit ng leading zero. Kaya halimbawa, yung tatlong zero, A, pwede mong maging A. Ngayon, doon sa tanong, ito yung original kasi na ito yung original na itatransmit. Pero ang haba, 8 groups for hexadecimal.
Sige, alin dyan ang ano, alin dyan sa tingin mo ang correct or incorrect? Eh, alam din ni Policarpio yan, tama ba? Okay, sige, sige nga. Ano ang sagutin niyo? Tingnan natin. Anong sagot mo? Okay, tingnan natin yung mga sagot niyo. Letter A daw ang correct. Okay. How about others? Si Policarpio, alam din ni ano yan eh, ni Ryan. Andiyan ba si Ryan Castillo? Si Grande. Alam ni Grande yan pagdating sa network. Si Allen, alam ni Allen yan. Okay, sige, tingnan natin, no? Letter A daw. Sige, check natin. Alin kaya yung correct dito? Okay, sige, ganito guys, no? Meron tayong correct at incorrect. Ang correct guys, ganito. Masasabi ko muna, ang incorrect muna. Masasabi ko muna ang incorrect. Although valid abbreviation yung ginamit natin, valid abbreviation to. Yung sa letter A, this is a valid abbreviation. Pero may mali tayo dyan. Na tandaan nyo, ang double colon nire-replace yung only one consecutive. Pero ang nangyari, the original address has a multiple sequence. Therefore, masasabi ko na ito yung incorrect. O, incorrect ito. Kasi ano nyo ba yung ano, ito yung incorrect. Although, ano naman, kumbaga sa ano, ayan, ito yung incorrect. Ano yung correct? Ang correct ganito, leading zeros within each group. So, ngayon, kunin natin yung correct abbreviation. Gagawin ko to 2001, tama, DB8. Ngayon, ang mangyayari, ah, dahil leading zeros within each group are correctly omitted, so mangyayari, iko-colon ko lang. O, iko-colon ko lang, no? Okay. So, yan, one, two, hindi ako nag-double colon. Kumbaga sa ano, yan yung ano, yan yung ginawa natin. Then 1428, 57 AB. Now, leading zeros within each group are correctly omitted. Di ba? Leading zeros. Now, itong net, ano, tama yung abbreviation nito. Actually, valid ang kanyang abbreviation. Pero naging incorrect siya. Bakit? Valid abbreviation siya. Tama yung abbreviation. Pero, naging incorrect kasi, bakit? Ang double colon na nandito ay ginamit for multiple sequence. It is used in multiple sequence. Kaya most likely, masasabi natin na nasa incorrect yung B, no? Ngayon, ano yung pinaka-correct kung gusto nating ano, isa pang correct abbreviation, pwedeng ito yung sagot niyan. O kung gusto mo mag-double colon, ganito ang magiging answer niyan. Ito, magdo-double colon ka dito. Double colon. Tapos, let's say, magbigyan ko ng example, no? Take lang. Hindi pala ito yung isa. Isa pa example. I-ano ko lang ito, inyo ko lang. I-clear ko lang. Halimbawa ito, bigyan pa tayo ng isa pa example, no? Ito yung ano, ito yung original. Let's say 2001, then 0 dB8, then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Again, ano yan, 8 groups yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, may 8 groups ka. Tapos, isa pang, ano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Okay. Kunin natin yung correct abbreviation nito. Tapos mamaya, ilalagay ko yung incorrect. Ito, pwede mong gawin to, 2001, DB8, double colon,
one na lang, no? Kumbaga sa ano, yan yung most concise. O, ito na yung pinaka-concise. Now, kapag incorrect, masasabi kong incorrecto o mali siya or ambiguous kapag ganito yung ginawa ko. Halimbawa, 2001, DB8. Kaso nang ginawa ko, well, technically valid itong mangyayari. Ito, gagawin kong ganito. One, two, ito, inaano ko yung mga different instances. Ito, technically valid. Pero anong problema? It is technically valid, pero makikita nyo dyan, it's less concise and could be misinterpreted if leading zeros were not explicitly considered. So, ano pa yung isang incorrect? Ito, minsan nangyayari to, triple colon. O, ito pa yung mga example. Ah, ginaganito, tatlo. Hindi pwede kasi yung ano, yung multiple double colon are not allowed, are not allowed. So, ito yung pinaka most precise, most concise, no? Na abbreviation. O, another example, halimbawa ito, number 2, ito yung 1. Ito yung original. Let's say, meron kang 2001, 0DB8, colon 1, 2, 3, 4, colon 1, 2, 3, 4, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, isa pa. 3, 4. Nakakaduling lang ito. Ang dami kasi na ano no, 0A, 0B, then 0, 0, 0, C. Okay. Ano yung correct abbreviation nito? Ito yung pinakasagot diyan. 2001, tama. Omit mo yung leading zero, DB8 na lang. Ngayon, ito yung consecutive. So makikita nyo dito, yung consecutive zero. So double colon na yon. Ito na yung mangyayari. Baga itong mga to, iaano mo na yan. Katumbas to ng double colon. Kasi dalawa silang, di ba? So mag-double colon tayo dyan. No? Tapos, ang lalabas ito is A, 0B. Dahil 0 to, tatanggalin mo, leading zero. Then ito, puro zero, C na lang. Ito na yung correct. Okay? Yan yung pinaka most concise. Okay? Ano nga guys, thumbs up kung naintindihan itong part na to. Thumbs up siya kung naintindihan. Okay, so very good, no? So naiintindihan natin to, no? So isa pa, no? Tinatin kung may bago tayo mag-proceed dun sa ano. So pero siguro okay na yan, no? So dito, ang in summary, yung leading zero emission simplifies IPv6. It must be carefully paid to avoid ambiguity and ensure correction interpretation, no? Yung double calling kasi must be used precisely. Ang ginagawa talaga kasi yan is replacing yung contiguous sequence pag sunod-sunod na of zero. Okay? So yun, guys, no? That is the basic of IPv6. Ngayon, kapag kayo ay nag-training, nag-bootcamp kayo ng network, at consider nyo ang network, mas i-advance pa yan sa mga design ginagamit na yung IPv6. And transition tayo from IPv4 to IPv6. Time will come, siguro unti-unti, hindi naman kasi pwedeng palitan agad basta-basta ang IPv4. Bakit? Hindi ready ang mga facilities natin. Medyo mahal ang gagastusin mga equipment. Kung biglaan tayong migrate to IPv6, hindi kaya. Hindi kakayanin. So, gradually, hanggang sa time will come na puro IPv6 na. Pero sa ngayon, siguro it will take time na gagamit tayo ng IPv4. Di pa rin nape-patient ang IPv4. Pero at least you have already the idea kung ano ba yung IPv6.
No? Okay? Any question bago ko explain yung inyong final assessment? Meron ba kayong katanungan? Do you have any questions with the wala kayong katanungan, guys? Thumbs up nga kung naintindihan yung basic explanation ng IPv6. Yun ay basic explanation ng IPv6. Question, thumbs up? Naintindihan naman na. Ngayon, ganito, no? Anyway, ito, pag kayo tama-tama mag-aano kayo sa network, mag-OJT kayo sa network, sana may makita kayong network talaga na kayo ay mag-network engineer. No? Magagamit nyo yung knowledge nyo sa IP addressing. Tama ba, ano? Tama ba, ano? Castillo, no? Di ba? Tama, may nag-seminar sa inyo ng IPv4, ha? Di ba? Pero easy-easy lang kay Castillo. Tama ba, Castillo? Nung may nag-seminar sa inyong IPv4, easy-easy lang sa'yo. Tama ba? Oh, kasi naintindihan na ni Castillo. Oh, ngayon, ganun din ngayon. Magugulat yung ano nyo, ay marunong na pala kayo ng static route. Marunong na pala kayo ng ano. Ang maganda lang sa network, no, is walang masyadong gastos to. Hindi ka gastos dito kasi ano to eh, ana-analysis, no? Kaya yung design nyo, ana-analysis. Ito yung magiging mga ano nyo. Wait lang, napapakita ko sa inyo yung inyong magiging final project. Ito, no? Ayan, kiklear ko lang ito. Ngayon, naayos ko na yung ano, yung mga lecture ninyo. Ang kulang na lang yung isang seatwork na online at final exam na online. Saka isa pang quiz na online. Yun na lang ang kulang, no? Okay, from finals, from week 1, explain ko yung mga requirement, baka kulang-kulang pa. Dapat may laboratory 1, seatwork number 1, laboratory 2 and 3. Mga group naman tong laboratory 4. May apat kayo sa midterm at dalawang seatwork at isang quiz. Now, for the finals, magsisimula tayo ng, ayan na pala, may dalawang quiz tayo, no? Tapos, dalawang seatwork, apat na lab, at isang midterm exam. Now, sa week 10, meron tayong lab 5 for the cellular network design. May quiz tayo na about design din. And then, may discussion din ako dito maglalagay ako ng seatwork number 1 for seatwork number 1 at seatwork number 3 pala. Tapos, isang laboratory 5. Ayan. Explain ko ngayon laboratory 5. Dito ba yun? Ito. Anong gagawin nyo etong gagawin nyo guys sa laboratory 5. So, papakita ko ulit yung PowerPoint. No? You will be doing a fiber optic transmission design or site validation using SDH ring topology. Babaya, i-rephrase ko. No? Ang objective nyo is to simulate and validate a fiber optic transmission link among BTS station within Santa Rosa, Laguna lang. So, to measure approximate distances and validate fiber optic routes between BTS nodes using online mapping tools. So, online kayo. Ngayon, meron kayong option mamaya. Pwede kayong mag-site on-site. Pero kung may time pa kayo, hindi ko naman nire-require. Pero pwede kung gusto nyo. No? Now, syempre may mga power budget computation, link analysis. No? Anyway, ano yung mga tools? Syempre, kailangan na laptop na may internet access. Kailangan nyo ng Google Earth or Google Maps. Kasi doon kayo magpo-provide ng ano nyo. Gagamit kayo ng mga online fiber route calculator. Pwedeng available naman yan sa net. No? Optional naman yung optical power meter. Kung gagamit kayo ng site visitation. Kung gagamit kayo niyan. No? Ngayon, ano yung area coverage? Within the Santa Rosa, at least 2 to 3 BTS, pwede na yon. O ano yung instruction? Use the Google Maps or Google Earth. Kayo na bahala kung anong gagamitin nyo. Use the measure distance feature na meron sa fiber optic map path na gagawin ninyo. Pwedeng A to B, B to C, depende sa design nyo. Kung tatlo yan, A to B, then B to C.
Kung dalawa lang, A to B, B to A, or something like that, no? Record each straight line distance and actual road path considering the realistic installation constraint. Now, dito ako maraming tatanungin din, no? Kasi may although wala namang depends yung yung mamaya ma-explain ko meron, ito wala. Pero ito, syempre kung kailangan tama yung computation diyan. Ano yung mga kukumpitin nyo? Fiber attenuation, connector loss, splice loss, safety margin, transmitted power, receiver sensitivity. Yan yung mga given, ibibigay ko na values. Now, calculate nyo dito yung fiber cable loss. Anong formula? Bigay ko na. Distance times attenuation. Connector loss, i-multiply nyo by 0.2. Splicing loss, i-multiply by 0.1. Link loss, binigay ko na. Percent of computation per segment. Depende sa gagawin nyo. Now, ano yung magiging reflection dito? Based on computation, identify nyo anong segment yung highest link. Is the power margin acceptable? It should be greater than 3 dB recommended. Ngayon, dito papasok yung critical thinking. Mag-suggest kayo ng optimization technique para ma-minimize yung connector, splice points. Kayo na bahala kung paano. Na ito guys, ano lang naman to, optional. Pwede, kasi alam ko busy kayo. Pero kung gusto nyo, pwede naman na pwede kayo mag-physical site inspection within the Santa Rosa. No, I would be I would appreciate kung talagang gagawin niyan, no? Pero given the fact na meron marami kayong ginagawa, so pwede online. You have the sabi ko nga, you have the freedom. Oo, hindi ko naman para pahirap, pero mahalaga dito matutunan niyo yung activity. Ang gagamitin niyo lang naman pag online, Google Earth. Pero kung gusto niyo mag-optional, within the ano lang naman yan, Santa Rosa, malapit sa inyo, no? Ano yung expected output site to site distance data? Dapat makita ko yan. Alin dyan yung power budget computation, dapat makita ko. Yung fiber route design nyo, dapat makita ko rin. Kung kayo magbibisit on-site, mag-aano kayo, may mga photos. Then conclusion recommendation. Yan mismo yung output na checkan ko sa Lab 5. Now, to review, no, to recall, ito yung isa sa mga naipasa sa akin na activity when it comes to fiber optic. Okay. Ito yung Lab 5 ninyo, no? So, again, recall lang natin, ginagamit to sa many telecommunication company. Pag mag-transmit kayo ng telephone signal, internet communication, cable television, due to much lower attenuation interference, no? So, syempre, dito sa Quezon City nga lang ito ginawa. Quezon City to, no? Sa amin, no? Ngayon, ang gagamitin nyo is SDH ring topology. Kasi, kilala yan sa most efficient, low cost. No? Although magpe-present kayo mamaya ng mga design parameter nyo na magkakalculate ng efficiency and attenuation. And also, one of your objective is to familiar with the existing materials. Kasi kapag kayo nagtrabaho sa network, lalo mag-OJT kayo, mga fiber, pwede kayong mag-compete yan kasi marunong kayo ng design. Mga optical fiber, no, paano mag-design sa optic fiber. So ito, 5 sidestone nandito. So ang ginawa nila, naglagay sila ng mga mga DSM, yan yung mga loading, E1 per bandwidth ang tawag diyan. So i-search nyo na lang kung paano, no? Ano yung E1 bandwidth nito, yung DSM 900, yung D3G, ayan, no? Broadband, may LTE kung gagamit WiMAX. O yan yung mga bandwidth, no? GSM yan, 10 megabit per second, something like that. Now, tingnan nyo ilan lang subscriber bawat kung A to E kayo, kung di man gagamitin nyo, yan, tingnan nyo kung ilan. Ilan yung kaya niyang subscriber. Kung tatlo lang kayo, ilan din. So, ilalagay yung number of BTS. O pag sinabing area coverage, yan ay 2 kilometer radius. Kung saan yung pinaka, nyo, base nyo. O, ako, Kamias kasi yan, Kamias. So, 2 kilometer. Ano yung minimum distance between the two BTS? Diba? So, lagay nyo dyan. Now, may tinatawag tayo na Erlang. Ano ba yung Erlang, no? Diyos ko ng pansapanandali. What is Erlang or yung tinatawag natin na subscriber
ah, traffic. Okay, so yan ay mga terminology. Okay, so let me write again. Magkaroon lang tayo ng konting discussion. Ay, wait lang. So, dito tayo sa part na to. Let me write, no? So, kasi yung Erlang na yan, saka subscriber topic, itong Erlang, ginagamit yan sa, ano, sa telecommunication. Baga, unit of measurement yan, use in telecommunication. Kumbaga, pag sinabing Erlang, unit yan, no? Na ang ibig sabihin, ina-quantify mo yung traffic load sa network, on network. Okay. Nagre-represent siya ng continuous use ng one voice path or channel. Crucial siya for network planning and resource allocation. Okay, so ngayon, kapag magka-calculate ka ng Erlang, actually ito ang formula niyan. Baka lumabas kasi ito sa board exam nyo. Kaya ilalagay natin the traffic of, kaya sa final exam nyo, may makita kayo dyan, no? Ang formula niyan is number of calls multiplied by average call duration. Average call duration. Now, in minutes. So, i-divide mo yan per, kasi ano yun eh, per 60, no? So, kumbaga sa ano, yun yung kanyang formula. Kasi parang 60 traffic air lang is equal to the number of calls times average call. Yun ang usually nakikita, no? For example, if a group of user makes 30 calls in 1 hour, o ano ba, example, no? Example tayo. Example, ah yung isang group of users, isang group of user makes 30 calls in 1 hour. Okay? 30 calls in 1 hour. No? Each lasting an average of 5 minutes. Let's say, each lasting an average of 5 minutes. Ano yung magiging traffic load dito? So, kinukumpute yan. Ano ngayon magiging calculate the traffic? Now, para makuha natin yan, ano ba yung total traffic of minutes? Meron kang 30 calls times 5 minutes. So, meron kang 150 minutes. Kumbaga sa meron kang 150 minutes. Now, i-divide mo to by 60. Pag divide mo to, kung di ako nagkakamali, meron kang 2.5 erlangs. So, yan yung computation sa erlang. Kailangan yan kapag para gusto malaman mo kung ilang lines or channel yung kailangan para ma-handle mo yung specific traffic without excessive waiting time. So, yan yung actually may mga model-model pa yan, no? Pero at least yan, nagkaroon kayo ng idea. Number of calls times the average call duration. Tandaan nyo, that is average call duration in minutes, no? Divided by 60. So, yun ang example, no? Duration. Average call duration in minutes divided by 60. Okay, so, ayun, no? Ngayon, ang pinili dyan is Erlang B. Ang Erlang B kasi ginagamit yan to calculate the number of lines within when no queuing is allowed. Tandaan nyo, pag sinabing Erlang, wait lang, nawala yung ano ko. Hmm, ayun, yung panulat. Wait lang. Ayan. So, itong Erlang, ibig sabihin ng Erlang B,
ginagamit to used to model kasi ng Erlang yun eh, Erlang model to calculate yung tinatawag natin na ano na tawag dito, number of lines needed when no queuing is allowed, no? No queuing is allowed. So ibig sabihin, ginagamit yan for estimating or kapag walang mga ano, assume natin yung black holes are lost. Halimbawa, calls receive a busy signal, Erlang B model pwedeng gamitin, no? Anyway, yan ay example lang, no? May mga Erlang C, dalawa yun eh, Erlang B and Erlang C model. Ang Erlang C kasi, kapag nakukuha mo yung call, yun yung Erlang C. Na-estimate mo yung number of audience needed in a call center by predicting waiting times based on traffic intensity. Erlang C model ang ginagamit. Pag walang queuing, that is Erlang B. Okay? So, ibig sabihin walang queuing yan. Now, as you continue, ito yung vicinity map sa Quezon City. So, magpo-provide din kayo ng parang ganyan, no? Kasi Google Map naman ang gagamitin or Google Earth. Or kung gusto nyo, actual, mag-drone kayo. Pero masyado ng maano yun, magastos. So, ang design nila ng mga estudyante ko dyan dati, nilocate nila yung BTS. Oh, around Comyas, no? Mineasure nila using Google Earth. Nag-select sila ng BTS. Yun yung SDH ang ginamit nila. Gumamit sila ng 5 to connect asynchronous SDH ring topology. Tapos aerial, hindi sila gumamit ng yung underground aerial, no? Minimum niya 750 meters. Sa decide nila yan, pero pwede mag-vary sa inyo. So, site investigation, binisip nila actually. Kayo pwede naman, pero optional yung site. Optional yan kasi uh, marami kayong ginagawa, no? Alam ko naman, no? Pero kung gusto niyo, pwede naman. Tingnan nyo kung ang titignan lang naman dyan, distances, ano yung measurement, di ba? Tapos ano yung fiber optic computation ninyo sa design ninyo. Compute nyo yung traffic, yan, binigyan ko kayo yung formula ng Erlang, yung number of trunks and channel. Compute nyo yung E1 loading based sa network configuration. Determine nyo alin yung mas suitable. STM1 ba? Ang tawag nyo yung mga SDH transmission system. Yung tinatawag na STM4, STM16 is down for you, no, to look, to study these mga transmission systems. Tapos pumili kayo ng mga equipment. Ngayon, baka magamit nyo ito pag kayo nag-OJT. Makapag-design kayo. Imagine nyo, patalo nyo pa yung mga engineer. Marunong kayo ng design. No? Alam nyo kung paano mag-design. No? Okay, so ngayon, kapag ano kayo, ito yung SDH ring topology. Gumamit siya ng STM4. Ayan, may mga specified distances. Pero kayo pwedeng tatlo, apat. Kung gagamit kayo ng ano, ng tatlo, pwede naman yung ring. Kasi tatlo eh. Okay. So, ayan, nagbigay lang sila ng mga ano, pang BTS. Pero kayo na bahala kung ilan ang gagawin nyo. So, ayan, nag-provide din sila ng table. Ayan, yung mga distance. Inano ko na to, inano ko na sa sa Google Classroom. Ayan, may mga specification sila. So, pag-aralin na lang siya. Even yung mga ano ba yung E1 bandwidth loading nila, no? Ayan, nandiyan lahat yung mga configuration. Pwede nyo gayahin. Okay, so yan yung ano, yan yung mga nakita nila na ano na, yan yung mga tawag specs sa bawat station. Kayo naman gagamit, may mga software na available, i-search na lang. Sa pag-compute, yan, binigay ko na rin yung mga calculations kung paano. Tapos anong mga equipment ang kailangan, ilang quantities, conclusion, maglagay kayo ng conclusion. Ito, sabi nila dito, gumamit siya ng 5 BTS within the 2 kilometer with estimation of 4.45 kilometer with BTS to BTS 750 meters apart. So yung kanilang pinobide, voice and data na nakakapag-provide lang, GSM ang ginamit nila, mababa pa kaya nung araw eh. Kasi GSM 3G lang. Eh kayo, in-expect ko na may 4G and 5G. So in-expect ko sa inyo 4G and 5G. Although pwede naman 3G lang.
Maglagay na lang kung bakit 3G lang. Pero maganda sana 4G, 5G. Kasi yan, ginawa yan mga 2010, 12, 13, nung pinagawa ko yan, 14. Mga ganun petsa yan eh. Tagal na yan, yung sinabit sa akin ng isang estudyante ko before, nung nagturo tayo ng design. So yan. Anyway, so question, guys. May question kayo about sa Laboratory 5 bago tayo mag-proceed do sa pinaka-final. Dito na tayo sa ano, dito na tayo sa final assessment. Oo. May tanong kayo guys do sa Lab 5. So group naman yan, no? Anong prefer nyo, Castillo? Mag-on-site kayo or online lang yung gagawin ninyo? Anong prefer nyo, Castillo? Kayo ano, kayo Angela, Policarpio, Grande. Sino pa ba dito? Si Alban. Anong gusto nyo? On-site? Gusto niyo ba buong Metro Manila, buong Luzon? Na hindi naman ganun, no? Angela, ano mas preferred nyo? On-site na talagang magsa-site visit kayo? Physical visit within the Santa Rosa lang naman? Or mas preferred nyo ang online using Google Map o Google Earth? Ano mas preferred nyo? Oo, mas malaki ang online, no? Kasi on-site limited, no? Pero kasi kami yung dati, on-site talaga sila. Pinag-on-site ko dati. No, kasi ano yun eh, parang talagang kasama sa design talaga yun eh, subject. Pero sa inyo kasi parang hindi na, separate na subject kasi dati yan. Nung panahon namin, separate na study talaga ang feasibility study. Yun yung Comp 5 namin. Design talaga yun. Talaga pupuntahan nila yung mga sites. No? Pero ngayon kasi, ano na, parang integrated na siya sa isang subject. Kaya hindi na ganun. Kaya, may chance, pwede kayo mag-online. At mas mabilis. Mas mabilis ang online. Mas malawak din yung scope. Sige. So I think klaro na yung ano nyo. Ito naman yung final assessment nyo. Ngayon, mamimili kayo dito ng isa. Your final laboratory assessment, meron kayong, ang tawag dyan, yung fiber optic and network system design. Mamimili kayo ng tatlo. Ito yung instruction ko. It is designed to evaluate your understanding of design and feasibility in network and fiber optic transmission. Choose one of the following final assessment. You will be graded based on accuracy, completeness, creativity, and technical presentation, no? And soundness. Required kayo magsabit ng PDF using including screenshots, computations, mga design parameters. Now, ito yung isang pagpipilian nyo. Siyempre, ito yung isa. Nagawa nyo na. Fiber optic network design. Pero mas detalyado. Nagbibigay na kayo talaga ng ano ng mga locations, at least three dito. Mas talagang ano na mas detailed na yung explanation. Although similar din naman. So parang ipalalawakin nyo lang yung ginawa nyo. Kung bawa, doon sa quiz nyo, ginawa nyo tatlo, gawin nyo lang lima. Mas improve lang kung ito yung pipiliin nyo. Ano yung isa, yung pangalawa? Ito yung network, static and dynamic. Packet tracer. Oo, pwede kayo. Ang gusto ko makita nyo dyan, kasama nyo yung computation ng IP addressing, subnetting, kaya meron kayong three routers at least. Then for subnet, gagamit kayo ng IP addressing. Ngayon ang tanong, bakit static? Bakit dynamic? Kasama na rin dito yung paggamit ng telephony, ng mga telephone system, yung VoIP. So, bakit static ang gagamitin nyo? Bakit dynamic? Explain nyo how yung tinatawag na convergence, yung tinatawag din na ano, yung mga latency, no, yung throughput, i-explain nyo yun, no? So, ano yung i-deliver nyo dyan, no? Kung sa fiber optic, kinakailangan niya ng design map, mga computation at feasibility report, dito naman, packet tracer. Siyempre, yung screenshot ng packet tracer design ninyo. Yung mga CLI, routing table, yung mga summary ng configuration command, at discussion nung ginamit yung nung naging behavior performance ng inyong design. Ngayon, pwede rin kayo sa pangatlo, server management.
Ano yung server management? Yung client-server model. Pero using virtualization lang naman. Cisco Packet Tracer or Wireshark pwede. So, design a simple network with one server and at least two client devices. I-configure nyo yung DHCP, HTTP. Ito, ginawa nyo na rin to. File sharing kung applicable. I-show yung connectivity. I-state yung how network services are managed. Include yung security. Yan, magtatanong ako about security. Like yung username, password, access control. Screenshot nyo yung mga server, client, yung network topology diagram, tapos reflection sa real world application. Now, ano ang submission guideline? Ganito. Submit your final report deliverable na ganito ang format. Group name at final assessment. No? Ang typical submission nito, July 5. Now, kung kaya, ipepresent nyo sa akin to online. Kaya na ba July 5, 2 weeks from now? Pwede namang late, pero medyo may minus kung late submission, late presentation. Pero kaya na ba if ever? Ito yung magiging rubric. Technical accuracy, 40%. Technical presentation, 20%. Documentation quality, 20%. Feasibility, 20%. Sabihin, feasible ba yung ginawa ninyo? In real life. So, kung yan ba i-apply. Completeness ng design, 40%. Tapos nagda-20 na yung iba. Yung technical presentation, ipepresent nyo sa akin kasi. So, ang tanong ko, kaya na ba to in 2 weeks from now? Submission. Sige nga, from the, ano, bago tayo mag-end. Kaya na ba? July 5, malamang mga hapon siguro. Hapon na. 2 weeks from now, no? Kaya naman siguro kasi online lang naman to. No need to, online naman ang presentation. So, per group, ang magiging, ngayon, mamimili kayo ng isa. Sige, tanong ko yung group ni Yabut. Yabut, anong gusto mo na doon sa tatlo? Gagawin mo ba lahat? O alin doon sa tatlo lang? Yung gagawin mo? Alam ni Yabut yan eh. Saka si Kapate, Allen, anong mas pipiliin mo doon sa tatlo? Kasi ipepresent nyo to sa akin. Kumbaga merong depensa. Ako lang naman yung magpapanel. Sabi ni si Daw, gusto daw ni si lahat. Tama ba, Humain? Gusto mo lahat? Individual? Ayun ba yung sinasuggest mo sa akin? Tama ba, Humain? Individual submission, bukas ang pasahan. Tama ba? Ay, hindi ba? Si Grande pala yung may request. Si Grande na, Sir, online submission. Ay, hindi, tatlo po. Tapos, bukas ng pasahan. Individual. Si Grande pala yung may request. Hindi rin ba? Hindi rin, no? Anyway, sige. So, mamili lang kayo doon sa isa. Ikaw, Rance, ano ba mas preferred mo na topic na final lab? Ano mas gusto mong na topic? Lahat daw kay Daniel. Hindi pa alam ni Daniel. Pero pwede namang lahat, no? Pwede namang lahat, no? Pero maging individual ka, no? Tama ba? Pwede mag-individual dito, ah. Pwede mag-individual. Tama ba, Daniel? Maging individual ka? Tama ba yung narinig ko na individual yung gusto mo? Tapos tatlo pa yung ipapasa mo? Ay, hindi. Sige. Kaya pala? Kaya naman pala, sabi ni Castillo eh. Rance, kaya naman daw, individual. Tapos individual, tapos lahat. Tapos solo. Kaya naman pala, Rance. So, yun kasi suggestion ni Ryan. Ang suggestion ni Ryan, individual, sir, tapos lahat gagawin. Tapos, daw, all physical? Physical, physical design. Sige, no? Pwede, pwede. Okay lang ba, Angela? Yung request ni Castillo na on-site? On-site daw, tatlo, individual. Submission sa Monday na.
Okay lang ba yung Angela? Yung request sa akin ni Ryan? Ay, kay, oh, kay Grande daw, okay lang din eh. Tama ba, Chris Grande? Yung, kasi request ni Ryan yun, sa Monday na daw submission, tapos tatlo gagawin. Tapos individual, on-site pa. Yung magiging ano nyo, validation nyo. Ah, si Rahel lang daw. Anyway, sige, no? Pwede naman mag-individual, pero pwedeng group. By July 5 to, group at online defense. Magde-depends kayo sa akin. Magtatanong ako sa mga design ninyo, magpe-present kayo. Kasi 20% ng final grade nyo, tandaan nyo guys, sa rubric ninyo, malaki yung ano, malaki yung final design. Kung 40% ang ano, 40% ang tawag dito, 40% ang final 30% ang final exam, 30% din yung final lab. Tandaan nyo, 30% yung, kasi meron pa kayo exam dito na online. 30% ang online, ito kasi rubric guys, lagi ko na rin sa ano, lagi ko dito, no? Ang rubric, 30% final exam sa left, 30% yung final lab. Oh, yan yung may depends. Tapos siguro lagyan natin 25%, 20% dito yung ano, 20% dito yung quiz. Tapos 20% din yung lab activity sa finals. So yan na mismo. Oh, meron pa kasi kayong isang quiz din na online eh. Oh, 30, 60, 100. Yan yung buong finals ninyo. Sa finals, yan yung tanong ha. Sa midterm naman, ganito ang points. Sa midterm, 40% ang midterm exam. Kung hindi ako nagkakamali, no? Tapos, 30%, no? Or parang yung quizzes nyo is 30%. Tapos 20% yung ano, 20% yung lab activity. Then 10% yung seat work. Okay, yan naman yung sa ano, yan naman yung sa tawag dito, yan naman yung sa grading, no? So, yan ako lang dito, i-copy and paste ko lang para alam ko, no? Ipapost ko dun sa ano, sa announcement. Ito yung rubric ng inyong ano, ng inyong tawag dito sa stream. Announce ko lang, no? Yung rubric. Ito yung ano, yung computation for midterm and finals. Para alam nyo kung paano ko computein yung grading nyo. Ayan, no? So, ayan, no? So, meron akong ipopost sa inyo. Wait lang, ah. Ayusin ko lang yung ano. Tapos, wait lang, inayos ko lang. Ayan. Okay. Okay, para alis alam niyo yung ano, yung basis ng grade niyo sa advanced network. So ayan, pinost ko sa inyo yung ano, yung ah, grading system, no? Meron pa rin naman tayo file exam, pero online naman, no? Tapos lab by the 30%. Ay, wait lang. 30% pala to, sorry. 30%. Ayan. Mhm. So ayan, nakasave na, no? 30% yung final exam sa final exam lek, 30% yung lab. So magkapantay, no? Okay, so question guys. I-post, i-ano ka na, no? Stop recording.